Nako, heto na po mga kaubayan, malaking pasabog ito. Cayetano nagbabala na. Iyak si Zubiri, Soto, Kiko, Bam, Lacson, nagpanik na sa malaking pasabog ni SP Cayetano. Nako, tapos lahat dito mga kaubayan. Ito po yan po ang ating alamin at bibigyan ng aksyon sa video ito mga kaubayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. Ito nga mga karibin natin. Bago po natin i-play yan, ito. Sagutin po muna natin itong tanong ni Justice Marvic Leonen mga kaubayan. Ito po kasi ang napakagandang tanong. Pero dapat kasi sila rin ang sumasagot dito mga kaubayan. Kasi kung taong bayan po, ang sasagot dito ay malamang isa lang po ang sagot nila. Pero ito muna yung tanong mga karabin natin. Sabi po kasi dito ni Justice Marvic Leonen, no? Do you trust the foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower courts? Ayan mga kaubayan, palakpakan po natin. Ayan kung ikaw po ang tatanungin mga kaubayan, nagtitiwala ka ba? Na ang mga dayuhan, ang mag-rule ng mga krimen, no? Sila po yung mag-judge, okay? Ng mga krimen dito sa ating bansa kaysa po sa Supreme Court at lower courts natin mga kaubayan. Okay? Kasi kung tayo po ang tatanungin mga kaubayan, malamang ay hindi po tayo papayag, no? Paano pat nagkaroon po tayo ng Independence Day, no? Malapit na po ang June 12 mga kaubayan. Ipagdiriwang po natin ang ating Independence Day. Pero parang hindi naman po tayo independent, no? Parang nakadependent pa rin tayo mga kaubayan sa mga dayuhan. Nako, dahil po yan mga karibin natin sa ating administrasyon ngayon, no? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dito. Sabi po dito mga kaubayan ni Luisa, this quote from Justice Marvic Leonen is thought-provoking and deserves a lot of reflection on our part as a society. Yan Rafael, sabi naman po ni Rafael, there is domestic law and international laws to be followed. Ayan mga kaubayan. Pero, ano po ang natin, foundation, di ba? Yun yung ating local, di ba? Yung domestic law na sinasabi ninyo. Lahat, kahit international law pa yan, mga kaubayan, kailangan pa rin po nilang igalang ang ating domestic law, mga kaubayan. At yun ay walang iba, ang Supreme Court, no? Dapat igalang po nila yan. Sabi po dito ni Luisa, mga kaubayan, Supreme Court at hindi kailangan magkailangang international court. Dahil functioning ang ating justice system, we trust you po, Justice Leonen. Ayan, palakpakan po natin. Sabi naman po ni Crypto Michi, the International Criminal Court has issued arrest warrant for both Russian President Vladimir Putin noong March 2023 and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued in November 2024. So fugitive din sila. Hindi po sila fugitive mga kaubayan. Linalabanan nga nila ito di ba? Together with US President Trump, no? Nagsasanib pwersa na nga sila, di ba? Balita. Nag-circulate ngayong balita na magsasanib pwersa ang US President, Russian President, at itong China, para kalabanin po ang ICC mga kaubayan. Tapos tayo mga karibin natin, halos natin sambahin yung ICC, napakaano naman, ba? Actually, yung administrasyon lang ito ang sumasamba sa ICC. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, tumiwalag na po tayo sa ICC. Bakit? May nakita nga akong vlog no? Sabi niya mga kaubayan, bakit hindi na lang formal, no? Na bumalik na lang tayo ulit sa ICC. Kasi ganun din naman po mga kaubayan, di ba? Bakit hindi na lang formal na ibalik ni nahihiya pa kasi si President Bongbong Marcos Jr. Na bumalik tayo sa ICC, no? Ganun din naman po. Nandun na si former President Duterte, si Senator Bato, aarestuin nila.
Dapat naging ano tayo, tumiwalag tayo sa ICC kung sila pa rin po ang nasusunod. Nako po. Kaya nga sabi ko kanina, malapit na po ang Independence Day, no? Sana po ay magnilay-nilay yung ating mga authorities, no? Ipinaglaban po ng ating mga ninuno, mga kababayan, ng ating magigiting na mga ninuno, ang ating pagiging independent, yung ating independence. Pero, anong ginagawa nila ngayon? Parang niyuyurakan, at hindi iginagalang yung ating pagiging independente, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, mga kababayan, gusto ko lang pong pasadahan to. Ito pong si Senator Ping Lacson. Sabi niya po kasi dito, for a long time, tinitingala yung Senado. Ngayon nga, ang biruan, mas mataas ang tingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Sino nagsabi? Pero tanggapin natin tong argumento na ito. No? Sabi niya pa po dito, baliktad yung pananaw ng ating mga kababayan. Mas mababa yung antas ng integridad ng Senado kaysa sa House. Masakit mang tanggapin pero yun talaga rin ang ramdam namin. Paano hindi nyo mararamdaman? Unang-una kauupo lang ni Senate President Cayetano. Ibig sabihin, sa pamumuno po ni Soto at pamumuno mo bilang Senate President Pro Tempore at sa BRC, di ba? Kayo po talagang sumira sa Senado. Whether you like it or not, kayo po ang sumira sa Senado. Nawalan po ng tiwala ang taong bayan nang dahil sa iyo, ikaw, Ping Lacson, nawala. Pat kayong dalawa ni Soto. Di ba? Kaya nawala ang tiwala ng taong bayan. At kung sinasabi mo naman na sa House of Representatives, sa lower house may tiwala ang taong bayan, ako, nagkakamali ka. Mas lalong walang tiwala ang taong bayan sa mga buhaya na yan. Diba? Ewan ko kung saan niya ito kinukuha itong mga ano na ito, mga kababayan, no? Ano po ang iyong basihan sa sinasabi mo? No? Nagpa-survey ka ba? Naku, pa-survey ka po, baka mamaya iba yung sinasabi mo at iba naman po yung sinasabi ng taong bayan. Correct? Diba? Baka iba yung sinasabi niya sa sinasabi natin. Iba yung nararamdaman niya sa nararamdaman natin. Correct, diba? O magkaiba po kasi iba ang inyong iba ang inyong prinsipyo. Okay? Wag ganun, wag mong isali yung ibang mga senador. Kayo lang talaga ang sumira. Eto nga si si Senator Alan Cayetano, si Senate President Alan Cayetano. Kaya nahihirapan ngayon si Cayetano, no? Na maibalik yung tiwala ng taong bayan kasi dinungisan na ninyo. Diba? Ibinabalik lang ni Cayetano ang tiwala ng taong bayan. Napansin niyo ba? Baka hindi niyo napansin. Well, anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Papa Mo Fatsa, gumanda at mas inirerespeto ngayon ang Senado dahil sa bagong upong Pangulo nito. Correct. Dahil layunin nito na ayusin ang selective investigation sa flood control. Dapat hindi partial kung hindi buo dapat ang report. Balahura at mababa ang tingin ng mga karamihan sa mga miyembro ng Kamara. Yan, sa mga buhaya, di ba? Dahil nasa balikat nila ngayon ang katagang mga buhaya at maleta issue. Correct. Ayan na. Nagkaganyan na kayo dahil pinalitan ka bilang BRC chair. Ayan, correct. Palagay ko mas lalong bababa pag ikaw na naman ang SP. Correct. Dahil sa ginawa mo sa Blue Ribbon kaya bumaba. No. On the contrary, the Senate through the leadership of SP Cayetano had regained our respect. Oo, ngayon lang mga kababayan, no? Sa pamumuno ni Senate President Cayetano, parang unti-unti, hindi pa naman fully, di ba? Fully na bumabalik, pero at least little by little, no, babalik ang tiwala ng taong bayan. Basta gawin lang ang tama, no? Ni SP Cayetano, babalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. At malamang tiwala sa majority block, hindi po tiwala dito sa minority na ito. Panira lang itong mga minority na ito, mga kababayan, di ba? Panira lang ito. Right, anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto,
Pasadaan na po natin yung video. Pasok. Regarding naman to sa ano, ang lupit ito, pangapalitan. Sa gitna ng aligasgas ng kudeta sa Senado, merong mga napadasal at merong tinawag na hudas ang mga magtatraidor. Habang si Senator Chis Escudero, bakit biglang nadadawit ang pangalan, kaya raw napurnada ang planong kudeta? Nagbabalik si Mean Los Baños. 13 majority versus 11 minority. Ganyan na ang Senate composition ngayon. Bagamat walang kudeta, ang minorya nadagdagan ng puwersa. Mula kasi sa independent, lumipat sa kampo ni Senate Minority Leader Tito Soto sina Senators G.V. Ejercito at Mig Zubiri. Sa isang interview, sinabi ni Zubiri na natauhan siya sa nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and Ay nako, alam mo Subiri, wala kang bayag. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Napaisip daw siya. Tinan mo yung naisip niya, ha? Pakinggan niyo yung naisip niya. discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. It's about time to make a stand. Ang sarap pakinggan kung lumipat ka sa majority, tama yung wordings mo eh. It's time for you to make a stand. Napaisip ka. Alam mo ako this is my opinion. Hindi mo pwedeng sabihin fake news to. Feeling ko ganito ang nangyari sa kanya eh. Nilipat na siya sa majority. Tapos, nagkabarilan, binomba. Barilan lang pala. Nilusob ng NBI ang Senado. Sabi niya siguro sa isip niya, oh shit. Napaisip siya, sabi niya, napaisip ako. Siguro sabi niya, patay kang bata ka, mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Gagawin ng lahat para mailipat sa minority ang Senate presidency at makuha si Bato. Basta kalaban mo itong gobyerno to, wala ka talagang pag-asa. Napaisip siya eh. Ngayon biglang sabi niya, I have to take a stand daw. Stand with what? You are only making a stand if somebody is attacking you or somebody is trying to bring you down. Who's going to bring you down from the Duterte camp? Who's going to bring you down from the Cayetano group? No one. So mas tama mong gamitin yun, you will take a stand if you are in Cayetano group. Kasi talaga sila, inuusig isa-isa, lahat sila. Mantakin mo, Chis Escudero, binabanata na ngayon. Si Jinggoy, si Villanueva, yung dalawa, si Villar, si Loren True, yung anak niya. Isipin mo halos lahat, sino yung susunod pa, di ba? Meron na tayo naririnig na si Bongo. Ngayon naman si Robin, person of interest na. Sino nang natira? Isipin niyo, sino na lang natira? Si Cayetano tsaka yung kapatid niya. Tama, mali. So yun yung talagang literally under attack and therefore they have to take a stand. Yung sinasabi mong taking a stand, with what? With whom? With from? Mali, with from? Sorry, from what? Hindi pala with from. From what ikaw tumatayo? Wala. So feeling, tumansik na naman. So feeling ko mga kababayan, napaisip na siya. Sabi niya, tangina, yari tayo dito. Talagang seryoso itong gobyerno na to. Talagang ididiin tayo dito. Wag na tayo, wala tayong pag-asa dito. It's time to just stand. Hindi take a stand, just stand na lang. Dito na lang tayo, wag tayo umalis. Bago yan, nilapitan ni Zubiri si Senator Wen Gatchalian na ini-interview noon ng media. Inakbayan niya at sinabing, This is my candidate for Senate. napangiti na lang dyan. Di ba? Hindi mo maipinta yung mukha ni Gatchalian eh. Kasi alam mo, nung Sabado pa lang, alam ko na po yan eh. Ay, hindi, Sabado. Ano bang araw yun? Wait yung magkakaagawan. Thursday pa lang eh. Hindi, tama. Sunday pa lang. Sorry. Sunday pa lang po. Ano ko na yan. Meron na po akong naririnig mula dun sa aking talaba. May talaba po kasi ako sa Senado eh. Diba yung isa, ulitin ko yung isa meron siyang Tweety Bird na support sa Senado.
Tayo, meron tayong talaba dyan sa Senado na talagang nalalaman natin yung mga sinasabi at talagang sigatsya ng kanilang iaano. Tapos tinatakot nila yung mga, alam mo na, yung mga binanggit ko. Sigat siya yan. Ayon naman sa isang source ng News 5, kayang maghatak ni Senator Chis Escudero ng hanggang 4 na senador para mabago ang liderato ng Senado. Kinausap umano ng minorya si Escudero pero humingi ito ng mabibigat na kondisyon na hindi raw kayang ibigay ng minority bloc sa kadahilan ng paano naman daw ang dignidad ng minorya. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng kampo ni Escudero at ang minority bloc kaugnay nito pero wala pa silang tugon. Kanina nga sa pagbubukas ng Senado, naintriga ang ilan nang maispatang nagbubulungan sina Escudero at Cayetano. Bago rin yan, nakitang nagtatawanan palabas ng elevator sina Senator Ping Lacson at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Matatanda ang sila. Yung mga media, ano talaga, no? Wala mo, makachismis lang talaga. Hindi, di ba? Sobrang mga chismosa itong mga media na to eh. Kesyo, sinichismis. Hindi, alam mo kung bakit. Feeling ko may instruction eh. May instruction. Kasi remember, di ba? Yung tinatawag, alam naman natin common na yun, yung divide and conquer. Ang ginagawa nila, nagpapasok sila ng intriga. Iniintriga nila si Chis Escudero, nakakalas na. Iniintriga nila si Loren Legarda, nakakalas na, babalik na sa minority, which I doubt. Alam mo, marunong makinig yung mga yan eh. Sa tingin ko, marunong silang makinig. Na paninindigan nila. Kasi nga, tulad nga sinabi ko, kayo mga senador, kung nakakarating sa inyo to, sana makarating sa inyo to. Kayo mga senador, isipin nyo, 2 years nyo na lang titiisin si Marcos. Sure shot na yan. BP Sara na yan for another 6 years, 2028. Unless may gawin silang masama kay BP Sara Duterte. Pero sure shot na yan, 2028 it will be kay Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, 2 years kayo magtitiis kay Marcos o 6 years ninyong kakalabanin si BP Sara Duterte. Mamarkahan kayo. Maniwala kayo sa akin. Si BP Sara Duterte, mamarkahan kayo niyan. Hindi ako tagapagsalita. Ito, ibasa ko lang sa kanya. Oo, hindi niya kayo gagantihan pero markado kayo. Pag si BP Sara nagmarka, kahit close ka pa kay Duterte, markado ka. Take my word. And I think you know what I'm saying. Mga senador, makinig kayo. Alam nyo yung sinasabi ko. May alam kayo eh. Kasamahan nyo yan eh. Di ba? Pag si BP Sara Duterte nagmarka ng tao, kahit malapit pa sa tatay niya, markado na. And it's an open secret. Kaya wag kayong magkamaling lumipat. Ako ba kayo dun sa mga may nakausap daw na allegedly merong pananakot daw po? Pananakot? Pananakot daw po para sumama sa inyo, sa side niyo yung mga... Hindi namin gagawa yun. Never, ni isa sa amin, hindi gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Same po kayo sa minority, sir. Minority. Come what may. Kahapon nang tanungin si Cayetano tungkol sa maugong na kudeta, ipinagpapasa Diyos na raw niya ang lahat. Last time I felt like this was during the time ng Hello-Version. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm imperfect as everyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, nalagay mo ako dyan, nalagay mo, bilang nilagay. Lord, tanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is the day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Dahil mula pa kahapon nadadamay ang Diyos mula sa prayer event ni Cayetano hanggang sa mga interviews ito, biro tuloy ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Senador sa programa ng One News na Political Beat. Pero Lord, ikaw yung sikat na ngayon na. Lagi ka nababanggit ni Senator Alan Cayetano. Ay, baka po yung... Basta hindi ko po kukunin si Senator Unang-una, ang baduy ng joke mo. Pangalawa, seryoso naman yung sinasabi ni Cayetano. Ang ganda ng sagot niya doon eh. Yung sinasabi niyang, kung yan ang will ng Lord, wala tayong magagawa. Sa akin niya yun. Ngayon, kung will ng Lord na mawala sa akin, wala na ako magagawa. Di ba? Tama siya doon eh. Wala na kasing bobo kasi itong si Claire Castro eh, hindi marunong walang sense of humor, no? Si Castro. Pag gusto niyo magpatawa, magpapatawa siya kasi hindi nakakatawa yung issue, mga kababayan. O si Senator Pia Cayetano, pinagtawanan din nito mga kababayan eh. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag po kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.